commitment ng Armed Forces of the Philippines sa international humanitarian law, ating tatalakayin kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, ma'am, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Yusek Edu and Ma'am Nina. Magandang tanghali po sa taga-subaybay ng Bagong Pilipinas. Yes. Ma'am, unang-una po sa lahat, gaano po ba kahalaga ang patuloy na pagpapatupad ng international standard ng humanitarian conduct ng Armed Forces of the Philippines? So, Yusek Edu, maraming kahalagahan itong pagpapatuloy natin na pagtupad ng international standards ng humanitarian conducts, lalong-lalo na po sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Isa dito, siyempre, pinaka-importante, sir, yung protection ng civilian. Tinitiyak po natin na ang mga civilian in times of conflict po ay protektado, para po ma-prevent natin yung unnecessary suffering and harm in times of conflict. Over and above this, dapat din po natin mapanatili ang karapatang pantao. Yung pagsunod po natin sa international humanitarian law, nagpapatibay ito yung sa commitment ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas na respetuhin ang karapatang pantao para po mapahalagahan ang pagpapanatili ng ating tiwala at suporta ng publiko sa ating sandatahang lakas. So, dito yan, nagpapalakas to ng aming reputasyon. And of course, ang isa pa dito, Yusek and Ma'am Nina, is yung pag-prevent natin ng violations. Nagte-train tayo rito, nagre-regular tayong pagsasanay para yung edukasyon po ng bawat sundalo sa international humanitarian law ay maiwasan natin yung mga paglabag na maaring magresulta sa mga legal na cases in cases po na meron tayong ma-violate. And also, we do not want to have international na yung pagbatikos na nagkamali po tayo or international criticism. Over and above that, sabi po ng ating Pangulo that the Philippines is a peace-loving nation, and so we are pushing forward itong ating advocacy for peace. Nirerespeto natin ng IHL kasi po nag-aambag to sa mas matibay na foundation para po sa matagalang kapayapaan. So we are in pursuit for long-term peace and stability. Yun. And overall, having said all of that, gusto din po nating ma-maintain ang moral po ng ating soldiers. Yung as long as they know that they are adhering to the international humanitarian law, nakakatulong to sa moral at disiplina ng ating mga sundalo. Colonel Francel, ano naman po ang significance ng reaffirmation ng international humanitarian law commitment ng AFP dito po sa global effort naman na pagsusulong ng humanitarian standards? Yes, Ma'am Nina, actually, nung pong August 5, nagkaroon po tayo ng oath-taking ceremony. This was even led by our Chief of Staff. And ang ating Chief of Staff po, si General Romeo Browner Jr., in-emphasize nga niya dito na yung critical importance ng international humanitarian law sa dedikasyon po ng ating sandatahang lakas sa pagrespeto at pag-implement nitong IHL standards. Itong oath-taking ceremony ay naganap po dito sa GHQ, and ang gusto po natin dito overall for the global standards is palakasin yung international law norms dito sa armed forces. So we affirm from the AFP, nagpapakita po tayo ng pagsuporta sa international na pamantayan ng prinsipyo ng IHL. Dito rin po pinapakita yung leadership. We demonstrate our leadership, and each soldier should be a model sa pagsunod po ng international humanitarian law. Nagiging inspirasyon po tayo rito, and we serve as a benchmark for other nations and militaries to emulate. So as you have seen, Ma'am Nina and Sir Edu, nung huling RORE, we have really shown the courage of our soldiers na talaga pong nag-adhere tayo dito sa IHL. And with this, napapalakas po natin yung cooperation. Kung makita niyo po, even our exercises within the AFP now, sa dami po ng like-minded nations who are joining in dito po sa mga exercises that were conducted, nakikita po na we are really setting the bar of how we
we implement our commitment towards international humanitarian law. And so with this, naiiwasan natin ng international criticism, and overall, as I said kanina po, we are pushing forward a free and open Indo-Pacific in accordance with international humanitarian. Alright, Colonel, para lang po mas maintindihan palalo na ating mga kababayan, maaari po ba kayo magbigay ng halimbawa kung paano po ba itong integration ng AFP, ng humanitarian law sa inyong mga operasyon? Marami tayong pwedeng halimbawa dyan, no? Practically, yung Sekedu, pinakita natin to nung huling RORE, no? Yung pag-adhere ng ating mga tropa sa rules of engagement. So malinaw po yung alituntunin ng rules of engagement na nakabatay po sa international humanitarian law. Nagtatakda to nung, sir, no? Yung mga ginawa ng tropa natin, yung limitations, and yung pamantayan natin sa paggamit ng force, para masiguro po natin yung actions of our troops on the ground. Lahat po ito, our rules of engagement, we are making sure that it adheres to the international humanitarian law para po ma-minimize natin yung pinsala. And also po, walang madamay na civilian in other cases po. And also, hindi lang yan, meron po tayong humanitarian assistance and civil military operations. So sa bawat operasyon po natin, sinasaalang-alang ng AFP po yung pagbibigay ng humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. So kasama dito, sir and ma'am, no, yung pagdadala natin ng mga supply sa mga cases na to, no, yung pagkain, tubig, at medical na tulong na din. And of course, training and education, regular natin talaga itong ginagawa. So that's another example. And also, another is yung pagkilala natin, no, sa pagtugon sa mga non-combatants. Ibig sabihin po, in times of operations, yung AFP po, sisiguraduhin natin, no, na yung non-combatants tulad ng mga sibilyan, mga bata, tsaka yung mga iba pa pong hindi direktang sangkot sa mga labanan ay protected. May mga proseso tayo na sinusunod dito, no, para mapahalagahan natin ito at mapalikas natin yung mga hindi involved mula dito sa mga delikadong lugar. Another example na talaga pong ginagawa natin ngayon, led by our Commander-in-Chief, ang ating Pangulo, no, are partnerships with our humanitarian organizations. So lahat po ito, mga minded nations na nakikipagtulungan po sa ating sandatahang lakas para po yung local as well as our international humanitarian organizations, meron tayong partnerships dyan. One example is yung International Committee on the Red Cross, no, para matiyak po natin yung implementation ng IHL. At syempre po, magbigay tayo ng kinakailangang tulong sa mga apektadong populasyon. We also have legal means to this, yung pag-iimbestiga pag meron pong mga violations. And finally po, another example could be yung pagpapanatili po natin ng humanitarian corridors natin. We keep it open, no, sa panahon ng operasyon. Tinitiyak po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, magkakaroon tayo ng humanitarian corridors para magbigay daan sa mga ligtas na paglilikas po ng ating mga sibilyan para makapasok at maka-avail ng humanitarian aid po. Okay. Sa ibang usapin naman po, ano naman po ang detalye sa inyong naitalang pagtaas ng bilang ng Chinese ship kamakailan dyan po sa West Philippine Sea? Yes, Ma'am Nina, no, naiulat nga natin from last week, there were around 104 na Chinese vessels, and this week it went up to 122. This varies naman po talaga, Ma'am Nina and Yusek Edu, no? Every week po, there are certain cases na tumataas yung bilang nila. There are also certain cases na bumababa yung bilang nila. We cannot, of course, speculate on this kung ano yung reason behind, but some of the reasons could be yung nung huli man bumaba siya kasi yung weather natin was not good in this area, so there will also be less presence of vessels in the area. So at any one time po, itong West Philippine Sea, which is part of
South China Sea is a very busy corridor naman po, no? So come and go din po dyan ng other vessels. And so overall po, we could not really speculate on the numbers. But what is important to emphasize is that the Armed Forces of the Philippines is able to monitor po this presence and act accordingly po with the issuance of challenges and of course kung ano po yung mga action na kailangan pong gawin ng ating sandatahang lakas. Alright, Colonel, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. So Yusek Edu, no, napakasaya po ng Armed Forces of the Philippines with the latest survey that came out na na-maintain po namin, no, ang napakalakas po at napakalaking tiwala ng sambayan ng Pilipino sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagpapasalamat po tayo sa napakalaking tiwalang binigay nila as we say that 8 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP and 7 out of 10 Filipinos trust the AFP. So ito po ay something that we really value and ito po ay talaga pong tutuganan namin na hindi po masira ang tiwala na binigay sa atin ng sambayan ng Pilipino. Andito po ang ating Complan Mulat, no? Gusto po natin na mamulat ang bawat Pilipino at ang buong mundo dito po sa ating usapin tungkol sa West Philippine Sea. And our battle cry for this is our seas, ang ating karagatan, our rights, ang ating karapatan, ay ang ating kinabukasan. We are here for the long haul. Ito po is going to be a protracted issue that we need to address as a nation. At atin po itong alamin, atin pong ipaglaban at ating suportahan. Patuloy po tayong magbabantay at gagawa po ng lahat ng kinakailangan na hakbang para po masiguro ang seguridad at kapayapaan ng ating bansa. Yung suporta po nyo at tiwala ay mahalaga po sa aming misyon. Maraming salamat po mula po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Thank you po, Yusek Edu and Ma'am Nina, and magandang tanghali po para sa lahat.